Patuloy pa rin ang isinasagawang rescue operation sa mga biktima ng pagguho sa Negros Oriental. Sa pag-iikot ng GMA News, tumambad ang matinding pinsalang iniwan ng trahedya sa ilang bahagi ng lalawigan. May report si Salima Refran. Ganito ang tagpo sa landslide area sa Barangay Solongon nang abutan namin kanina pasado alas 3 ng hapon matapos may makita sa guho. Buong araw na raw naghahanap ang mga rescuer dito matapos may kumalat na balitang may isang babaeng nabaon sa landslide na nakapag-text pa umano na natrap siya sa kanilang tindahan. Si Jonar Ganaganag ang nakatanggap ng text message mula sa nobyang si Cindy. Nagtitext na may nakita siyang may hayag. Ano yun? Yung ilaw. Dahil sa pag-asang dala ng text message, hindi tinigil ang paghahanap. Hanggang may makarinig daw ng tila tunog sa isang guho. Sa lugar ng guho, nakuha ang cellphone ni Cindy. Ando din si Cindy, pero wala na itong buhay. Hindi makapaniwala si Jonar sa nalaman. Hindi pa nakita ang mukha niya. Hindi siguro. Ayon sa mga residente, napakabilis daw na naging pagguho ng lupa. Pagkatapos lumindol, nakarinig daw sila ng malakas na tunog at saka noon, nabalot na ng lupa ang Barangay Solongon. Si Feli na taga-Barangay Solongon, pursigido rin sa paghahanap sa kanyang 60 anyos na ina at mga kapatid. Sa isang iglap lang daw, naging mag-isa na siya. Parang awa nyo na po! Yung mga tsahili ko sa Cebu, hindi pa nila alam nangyari sa amin dito. Bigla-bigla na lang silang dalawa ng nanay ko at saka tatay ko na iwan. Tapos ako nandun sa bayan, namili ng gamot. Ayon sa ilang barangay official at residente rito sa Barangay Solongon, nasa 30 hanggang 50 taong nawawala sa guho. Kaya walang tigil ang mga rescue team at mga residente sa paghahanap. Kahit na maya-maya ay may malalakas na aftershocks na nagaganap. Until such time there's a report na may tao pa na posible na ma-recover, siguro ganun din ang duration sa operation. Bago marating ang bayan ng Libertad, dinaanan namin ang mga bayan ng Ayungon at Himalalud. Matitinding pinsala ang nakita namin. Mga malalaking bitak sa kalsada, mga bahay at tulay na gumuho. Ang ilang tulay, mga maliliit lang na sasakyan ang pwede makadaan dahil sa mga bitak. Ang Pangalungan Bridge nga, tuluyan na bumigay. Kaya napilitan kami dumaan sa Sapa, papuntang iba pang bayan ng Negros Oriental. Si Corazon, naabutan namin kinukuha mga maisasalbang gamit sa gumuhong bahay sa Ayungon. Hindi pa makuha ang iba, yung iba na lang. Bakit po hindi po makuha? Kasi may earthquake pang mga 12 ko, no? Sa bayan ng Himalalud naman, nakita namin si Makoy na naglilikas sa buong mag-anak kasama ng alagang aso. Saan po kayo pupunta, kuya? Doon sa itaas. Bakit? Baka nag-iwas baka sakaling may darating na malaking tubig. Salima Refran, GMA News.